Hi guys! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today ay kumupala ko guys ng cuttings ng ating Purple Delight. Ayan, tapos nagripat din ako nitong ating ayan, so napakabango ng bulaklak niya. Hanggang ngayon guys ay ano pa rin siya. Okay pa rin yung bulaklak niya. So last day na flex ko to sa inyo. Yan, bagong open pa lang siya nun guys. Siguro mga 2 days nung nag-open siya, na flex ko sa inyo. Hanggang ngayon guys, buhay pa rin yung kanyang flower oh. Ayan, at napakabango. Ang ganda ng ng flower niya. Ayan oh. Tapos sobrang bango talaga guys. Hindi ko ma-explain yung amoy ng bulaklak niya, para siyang candy na parang pabango. Basta ang bango-bango. Ayan. So, niripat ko siya dito sa white pot na to. Tinanggal ko lang siya guys dun sa net. Yan, tapos niripat ko siya dito. At nilagay ko dito siya sa sa may bubong natin. Dyan lang sa kanto yan. May shade naman siya dyan, kaya hindi siya masa-sunburn. Ayan. So, ngayon guys, ay kaya pala ko kumuha nitong cuttings na to. Kasi gusto kong magpropa nito guys doon sa pot na white. So, papakita ko sa inyo guys yung Purple Delight na kinatan ko. So, ngayon ko lang siya guys nakat. Hindi ko lang sa inyo na ipakita. So, dito ko siya guys nakuha. Ayan. Ayan, fresh pa yung kinatan natin dyan. Ito. Tapos ito. 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 yung kinuhanan ko sa kanya. Kasi, kinuhanan ko siya guys kasi gusto ko rin magpropa from cuttings, and then para mabigyan na din ng sunlight yung mga bagong bibi na tumutubo dyan sa ilalim. Yung mga kinatan natin before. Yan. So, yung mga kinat natin dyan dati ay ito na siya ngayon. Ayan o. Diba guys? Gusto ko maparami yung ating mga Purple Delight para guys, dito sila banda ko talaga ilalagay. Yan, gusto ko pahaba doon. Purple Delight yung yung ilalagay ko para hanay-hanay sila. So, pasensya nyo na maingay yung dogs. So, ayan guys, kinuha ko na yung pot na pagtataniman ko. Kagaya to nung tinaniman ko nung nakaraan. So, may super bomb ako dyan na itinanim yung mga babies. Ayan o, yung mga nakuha kong babies dati. Ayan siya. Dehydrated na kasi ito yung tuyo na talaga to guys. So, ito yung pot ng Modimosyl. Ayan. Yung isa kong Modimosyl na malaki. Nasira din siya nung kakaulan. So, dahil dyan, ito guys, yung to guys, parang flower stalk ni dugong kinuha ko. Yan, in-air-dry ko siya, and then nilagay ko lang dyan. Yan, para maipropa natin. So, itatry ko silang ipropa kung maging baby ba siya or maging panibagong plant. Ayan. So, tuyo naman to guys, kaya after kong ikat, ilalagay ko na siya dito. So, ito, mga lang to, mga lepropa ng Purple Delight. So, ililipat ko lang siya dito sa dito. Yan. Ito, hindi ko alam kung ano to eh. Ayan. So, dito ko siya guys itatanim sa pot na to. Ayan no. Pero hindi ko na to tatanggalin. Itong natin. Modimosyl natin. Ayan. So, ito yung ating Purple Delight. Ayan. Maglalagay lang ako guys ng butas. So, naman to? Tuyong-tuyo yung niya, soil niya. Kaya, walang problema. Mga, siguro guys, mga 7 days, diligin ko sila. Para tuyo na yung na to. Yung sugat ng panibago nating Purple Delight na tinanim. Ayan no. Fresh na fresh pa yan. Huwag lang talaga sila guys mababasa kasi si Purple Delight ay din to mabait si Purple Delight dito sa lowland, pero kapag bagong cuttings at tinanim natin sila sa medyo basa na soil or kaya naitanim natin sa dry soil and then biglang naulanan, nag-stem rot yan guys. Tested ko na talaga yan.
Ayan. So, bali, 5 tong cuttings na nakuha ko. Ayan. Sobrang tatangkad na kasi guys ng Purple Delight ko. Kaya gusto ko na rin silang itanim. So, ito tatanggalin ko. May roots na din to guys, oh. Yan, oh. So, mamaya, tanggalin ko muna yan. Ang bango talaga guys ng bulaklak ng Cattleya. Naamoy ko talaga. So, kinuha ko siya dun sa sa orchids section ko kasi ako doon, naglinis ako. Nagtanggal ako ng mga damo-damo. Yan, nagkat ako ng mga dry na ugat, tapos dry na dahon, yan. Kasi napabayaan ko na kasi doon guys sa area na yon. So, hindi pa rin nga okay kasi kahit na nagtanggal-tanggal ako doon, tinali-tali ko yung mga nalalaglag na kasi may mga nalalaglag na. Yan, tinali ko. Pero, hindi pa rin ako makapaglinis-linis. So, nandun pa yung mga pinutol ko ng mga dahon-dahon ng mga kahoy, ng madidikakaw. Nandun pa rin guys. Hindi ko pa natatanggal. Pero, yan yun na guys, matutuyo din yun. Saka na kasi pagod much ang person dito sa succulent area. Ayan, no. Tingnan nyo, puno na. Ayan. So, ayusin lang natin yung leaves kasi na iipit. Yan, tatabi ko lang dyan guys si Super Balm. And ito, tatanggalin ko na yung bato dyan na nilagay ko. Tapos, dito banda, ilalagay ko yung Super Balm na maliit. Ayan, so. Meron pang isa. Dito ko na lang ilalagay. Na na nga to guys, so natanggal na yung mga leaves niya. Pero, hayaan na natin yan dyan. Ayan. So, madumi pa tong pot na to. Ito lang yung problema guys sa mga pot kapag nawiwisikan sila. Ang hirap ng lahat sila pupunasan, lalo napakarami. Ay nako guys. Sobrang nakakapagod. Ayan, no. Ayan na yung look ng ating bagong tanim na Purple Delight. Ayan. Naisip ko kasi guys, kasi yung tinanim natin last time na cuttings na ganito ay gumanda na siya. Kinuhanan ko na ngayon guys ng mga leaf propa. Nilip propa ko kasi gusto ko nga maparami sa itong ating Purple Delight. So nagkuha ko ng mga leaf propa doon. Yan. Nilip propa ko sila. Tumangkad na yung itsura niya. So, nung itsura nun, ganito guys, so siksikan, yan, may mga leaves sa baba. Tapos nung dikit na talaga sila, nag-roots na siya at nadiligan ko na din. Kumuha ko ng mga, tawag dyan, leaves para maipropagate ko. And, ang ganda na nila ngayon, matangkad na. Pero, lumit-lit lang yung rosette nila kasi nga kinuhanan ko ng leaves. Pero, okay lang yun guys. Pag tumubo naman yung panibagong mga leaves nila, mas lalaki pa rin yun. Ayan. So, ito naman, after natin tong maitanim, yan, bagong cutting. So, pwede na natin silang itanim. Pero, ako guys, ganun yung ginagawa ko dito. Minsan nag-i-air dry naman ako. And kahit alin dun sa dalawa, pwede natin gawin as long as mabubuhay natin sila at hindi sila ma-stem rot at ilalagay natin sila sa area kung saan shade lang muna guys. Huwag mo natin ilalagay sa bakan sa initan kasi sa sunburn na lalo na't cuttings lang sila bagong kuha natin na cutting. So ilagay lang natin muna sa shade area and then bright shaded lang yung lalagyan natin sa kanila at huwag silang mababasa. Ayan. Mga 1 week guys, pwede na natin yung diligin. 1 to 2 weeks yan, pwede natin silang diligin. Depende naman guys sa
it depends naman sa ating weather condition. Kasi pag sobrang init, yan, pwede natin silang bigyan ng water. Kasi pag minsan naman kagaya ngayon, makulimlim, parang ano lang, alinsangan, yan. Walang init, totally walang init. Alinsangan lang at medyo maliwanag lang at makulimlim. Yan, wag natin silang madaliin sa pagwa-water kasi hindi naman yan guys mamamatay. So, ito naman ating mga succulents, lalo na ganito, matataba yung leaves nila, nag-store sila dyan ng water, yan, dyan sila umiinom guys, habang hindi pa natin sila tinutubigan yan, habang hindi pa sila nakakainom ng water. Ayan, mabait naman talaga to si Purple Delight guys. So, ano to, maire-recommend natin ito sa mga beginners. Ayan. So, yun lang guys yung care tips na i-share ko sa inyo sa pagtatanim ng ating mga Purple Delight. Yan. Same lang naman din guys sa iba nating succulents. Pero, ang mga succulents natin ay hindi talaga pare-pareho yung care tips nila kasi meron talagang succulents na mahilig sa water. Ayaw nila ng sobrang lakas ng sunlight na marireceive nila. Meron din mga succulents na gusto sa malakas ang strong sunlight yung gusto nilang ma-receive. Meron ding succulents na hindi ganun guys. Kaya iba-iba din talaga yung care tips ng ating mga succulents. Pero pagdating naman sa water requirements, meron din namang mahilig sa water, meron ding hindi. Ayan, so kaya kailangan din nating isaalang-alang yung nila. Kailangan nating alamin kung paano ba talaga sila alagaan para maiwasan natin na hindi na mamatayan tayo ng succulent. So, yun din guys yung problema ko before nung beginner lang ako kasi kahit pagtanim, hirap din ako niyan guys. So, na-experience ko rin yung ganyan na na pakiramdam no. Kahit pagtanim, natatakot ako kasi iniisip ko mamamatay. Pero wag nating ang ko naman dun guys, ang aral ko naman dun ay huwag nating iisipin palagi yung negative. Isipin natin mabubuhay sila. Basta gawin natin yung yung tamang proseso. Yung tatanim natin sila sa dry soil and then huwag tayo magmamadali na tubigan sila kasi kahit hindi sila guys tubigan agad, mabubuhay yan guys. Kasi dito sila umiinom sa kanilang leaves. So, ito kapag nakita natin tong nag-dry na yung leaves nila, ayan, pwede na natin yan diligan guys. Kasi dyan sila umiinom ayan Pero make sure na matagal na natin silang naitanim dyan. Like 1 week or 2 weeks yan, pwede na natin yung diligan. So ako, siguro mga 2 weeks na lang guys bago ko to diligan. Kasi baka estemrat, diba? So, maganda na rin yung nag-iingat tayo. So, ayan. Dito ko muna to guys ilalagay. Dito. Kasi, hindi naman dito masyadong initan. So, ayan. Natakpan yung super bulb dun. Ayan. Tabi-tabi na sila dyan. So, naglilinis ako dito guys. So, tingnan nyo. Nagripat-ripat ako. Kasi habang hindi pa tayo nakakapagawa ng patungan dito, yan, niriripat ko na yung mga dapat kong iripat para pagdating ng time na nakagawa na ng patungan, so maglalagay na lang ako, 'di ba? So wala na tayong iriripat. So, yan lang muna guys. That's all for today's video. Yan. I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Bye bye guys. Happy gardening.